Adobo recaps here. For today's video, ang movie title ay The Giant Teddy Bear. Ang kwento natin sa episode na ito ay tungkol sa isang teddy bear, ngunit hindi ito basta-basta ordinaryong teddy bear lamang dahil hindi ka maniniwala sa kaya niyang gawin sa kwentong ito. Nagsimula ang kwento sa isang lalaki na nakasuot ng isang malaking teddy bear na mascot para makaloko ng sinumang babae na dadaan at umaasang aangkinin siya bilang isang teddy bear. Siya ay may paniniwala na ang mga babae ay mahilig sa teddy bear, kaya sinubukan niyang gawin ang panlilinlang na ito sa mga babae. Isang araw, dumating ang pinakahihintay niyang pagkakataon, nang may dumaan na babaeng estudyante at nakita siya. Ang babaeng ito ay mahilig sa teddy bear, kaya kinuha niya ito sa kalsada at iniuwi sa kanilang bahay. Ang pangalan ng cute at inosenteng babae ay si Ruro, isang 18 years old na estudyante, na dumampot ng higanteng teddy bear sa kalsada at iniuwi sa kanila. Ang oras ay alas 6 na ng gabi, ngunit pagdating niya ay wala pa ang mga magulang niya sa kanilang bahay. Ang lalaking nasa loob ng costume ay nagpakilala bilang si Mr. Bear, at hiniling niya kay Ruro na huwag niyang sasabihin sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kanya, dahil baka magalit lang sila at malamang na ipapatapon lang siya sa basurahan, at pumayag naman si Ruro sa hiling nito. Sa loob ng kwarto ni Ruro bandang alas 7 ng gabi, masayang nag-uusap ang dalawa nang dumating ang nanay ni Ruro. Kaagad na nagpanik si Ruro, dahil hindi niya alam kung paano niya itatago ang higanteng teddy bear na iniuwi niya. Mabuti na lamang at hindi tumuloy na pumasok sa kwarto ni Ruro ang kanyang ina, at dumiretso ito sa kusina para ipaghanda sila ng makakain. Kaagad na bumalik si Ruro sa kanyang silid pagkatapos niyang kumain, at agad niyang sinamahan ang kanyang pinakamamahal na higanteng teddy bear, na para sa kanyang murang kaisipan ay isang misteryo. Muli silang nagkwentuhan tungkol sa kung ano-ano, hanggang sa nauwi sa pagsa-shower ni Ruro ang kanilang pag-uusap. Ayon kay Mr. Bear, hindi daw siya naliligo dahil sa sobrang laki niya, pero mayroon daw siyang kakaibang pamamaraan na kadalasang ginagawa niya, para makapaglinis siya ng katawan nang hindi naliligo sa tubig. Humingi siya ng tulong kay Ruro para mangyari iyon, ngunit ang cute at inosenteng si Ruro ay naging interesado sa kung paano niya ito ginagawa, kaya sinunod niya ang lahat ng itinuro at ipinapagawa sa kanya ng higanteng teddy bear. Dahil pakiramdam niya ay nauuto na niya si Ruro, kaya inilabas ni Mr. Bear ang kanyang carrot sa butas ng costume, at excited niya na hiniling kay Ruro na bigyan siya nito ng CPR sa kanyang pangalawang ulo. Sa una ay nag-aalangan si Ruro, ngunit dahil malakas mang-uto ang lalaki sa loob ng teddy bear costume, kaya matagumpay na naisagawa ni Ruro ang kagustuhan ng lalaki sa loob ng teddy bear. Masayang iniisip ni Ruro na nakatulong siya sa paglilinis ng katawan ni Mr. Bear, pero ang hindi niya alam ay niloloko lang siya ng lalaking nasa loob ng giant bear mascot, at nagawa ni Ruro ang gusto niyang mangyari nang hindi nito nalalaman ang kanyang panglilinlang. Iyon ay ang una pa lang sa maraming pakulo na gagawin ng hindi kilalang lalaki sa loob ng teddy bear, sa cute at inosenteng si Ruro. Alas 2 ng madaling araw nang magising ang higanteng teddy bear dahil sa pagkagutom, kaya nagmamadali siyang pumunta sa kusina para kumain. Papalabas na sana siya ng bahay nang makita siya ni Ruro na nagising lang din sa hating gabi. Kaagad siyang nilapitan at niyakap ng cute at inosenteng si Ruro, dahil mahal na mahal niya si Mr. Bear, at iyon ang unang araw ng hindi kilalang lalaki sa bahay ng dalaga. Huwebes ng hapon, at pangalawang araw na ng malaking teddy bear ang pananatili sa bahay nila Ruro. Naiwan siyang mag-isa dahil pumasok si Ruro sa school, at wala siyang magawa kaya hinalungkat niya ang mga personal na gamit ng dalaga. Merong partikular na hinahanap si Mr. Bear, at nang makita niya ang pangilalim na suot ni Ruro, kinuha niya ito at ginawan niya ito ng ketchup na kulay puti. Nang matapos na siya at nailabas na ang init ng kanyang katawan, ibinalik ito ni Mr. Bear sa drawer saka umupo ulit sa sahig at hindi gumagalaw. Bandang alas 5 ng hapon ay umuwi ang nanay ni Ruro, at dumiretso ito sa kwarto ng kanyang anak. Nagulat ang kanyang ina nang makita ang higanteng teddy bear. Pag-uwi ni Ruro sa kanila, kinausap nito ang kanyang anak at hiniling na itapon na ang malaking teddy bear na iyon, dahil magagalit ang kanyang ama kapag nalaman niya ito. Hindi sinunod ni Ruro ang gustong ipagawa sa kanya ng kanyang ina, kaya sinubukan ng kanyang ina na intindihin ang kanyang anak, at hinayaan na lang niya itong itago muna sa kanyang kwarto. Nakaramdam ng pagkalungkot si Ruro sa ideya na ipapatapon sa basurahan si Mr. Bear, kaya niyakap niya ang kanyang misteryosong teddy bear dahil ayaw niyang ipatapon ito. Sa ikatlong araw ay maagang umuwi si Ruro mula sa paaralan, dahil excited itong makasama ang kanyang teddy bear. Nang makita niya ito ay kaagad niya itong niyakap.
Sa kanilang pag-uusap, may naisip na naman na kalokohan ang lalaki sa loob ng teddy bear. Gusto niyang utuin muli ang cute at inosenteng si Ruro. Sinabi nito na may alam daw siyang ilan na masasayang bagay na hindi ginagawa at itinuturo sa paaralan, at kung gusto ni Ruro na malaman ang mga ito, malugod niya itong tuturuan. Sa pangalawang pagkakataon, ang cute at inosenteng si Ruro ay na-curious tungkol sa kung ano ito. Dahil madaling na manipula ng lalaki sa loob ng teddy bear si Ruro, kaya kusang loob na ginawa ng dalaga ang lahat ng pinapagawa sa kanya ni Mr. Bear. At ayun na nga mga idols, sa kauna-unahang pagkakataon para kay Ruro, napitas ng hindi kilalang lalaki sa loob ng teddy bear ang hindi pa nahihinog na prutas ni Ruro. Masipag nitong inararo ang bukid na nasa kanyang harapan, habang suot-suot nito ang mascot ng teddy bear. Pagkatapos ng kanilang matinding bakbakan, naisipan ng cute at inosenteng si Ruro na pangalanan ng kanyang teddy bear na Den, dahil natagpuan niya ito sa ilalim ng isang poste ng kuryente. Dahil pinunit na ng hindi kilalang lalaki ang sedula ni Ruro at na-break-in na niya ito, kaya halos araw-araw na, ang lalaking nasa loob ng teddy bear ay nag-aararo sa bukid ng cute at inosenteng si Ruro. Hindi alam ng inosenteng dalaga na niloloko lang siya ng hindi kilalang lalaki sa loob ng mascot, pero para kay Ruro, okay lang sa kanya dahil wala itong kaalam-alam sa panlilin lang sa kanya ng lalaki sa loob ng teddy bear. Dumaan ang maraming mga araw, at naging sunod sa niya ng inosenteng dalaga sa lahat ng pinapagawa sa kanya ng malaking teddy bear. Sa kabila nito, masaya niya rin namang nagugustuhan ang mga ginagawa sa kanya ng malaking teddy bear. Sa loob ng halos isang buwan na, naging masayang-masaya si Ruro kapiling ang teddy bear. Ang kasiyahan na kanyang nadarama ngayon ay hindi pa niya nararanasan sa kanyang buhay. Ngunit lahat ng kanilang kasiyahan at mga paglalaro ay magtatapos na. Nabunyag ang maruming sikreto ng lalaki sa loob ng teddy bear, dahil noong ika-31 araw na nito sa bahay nila Ruro, nalaman ng kanyang ina ang buong katotohanan habang nililinis niya ang silid ng kanyang anak. Labis na nagulat at ikinatakot ng nanay ni Ruro ang kanyang natuklasan, na hindi lang pala ito isang malaking larwang teddy bear, kundi may isang matandang lalaki sa loob nito. Dahil nadiskubre na siya ng nanay ni Ruro, kaagad na tumakbo palabas ng bahay ang matandang lalaki at tumakbo ito palayo, para hindi nila siya mahuli at ay pakulong. Sa pag-uwi ni Ruro galing sa school, hindi niya alam na wala na ang kanyang pinakamamahal na higanteng teddy bear. Dahil sa pagkawala nito, labis siyang nakaramdam ng kalungkutan at umiyak na parang namatayan ng mahal sa buhay. Simula noon, hindi na bumalik kay Ruro ang marumi at matandang lalaki sa loob ng higanteng teddy bear. Ang pagkawala ni Mr. Bear ay nagpalungkot sa cute at inosenteng si Ruro, at labis itong nasaktan ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Naalala na lang niya ang lahat ng masasayang araw at sandali nilang dalawa, at mananatili na lang silang buhay sa kanyang puso. Nagwakas ang kwento ng tinanggap na ni Ruro, na minsan ay nakilala niya ang isang higanteng teddy bear na labis na nagpasaya sa kanya kahit sa loob lamang ng isang buwan. Kung nagustuhan mo ang recap, please like this video at maraming salamat sa panonood.